Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Okay, so before we start and before we proceed, I would like you guys to please like my videos and subscribe to my channel for more content sa mga ganitong sitwasyon, especially kapag ito ang pinagdadaanan nyo. And especially, your like will be very, very helpful para sa channel natin. Anyways, let's go to the main topic. Alam ko na nagiging skeptic ka or nagiging negative thinker ka na after ng breakup, that you are thinking na nagiwalay kayo ng ex mo is probably because of hindi ka na niya mahal. And maybe that reason drives you crazy, kaya sumabrang taas ang insecurity mo without actually acknowledging what are the reasons behind kung bakit kayo nagkahiwalay. So, masyadong nagiging makitid ang isip mo dahil sa taas ng insecurity mo, yun yung nagdidictate kung ano nga ba yung main judgment mo bakit kayo nagkaroon ng hiwalayan. At ang main judgment ng insecurity mo is dahil hindi ka na niya mahal, which is incorrect. Ang katotohanan ay maraming rason kung bakit naghihiwalay ang isang relasyon. At isa sa mga bagay na ito is maaaring number one is attraction. Wala ka ng dating sa kanya. Hindi ka na umaaura, wala ka ng thrill. Kasi kapag wala ng attraction, matik wala ng thrill yan. Hindi na siya natitrillan sa'yo, hindi na siya na-excite sa'yo, hindi na siya nasasabik, hindi na siya na-frustrate, at hindi na siya tinutubuan ng anxiety sa'yo. Kumbaga, hindi ka na niya hinahanap-hanap pa. And that attraction tells everything about you. Maaring naging weak ka, maaring naging lame ang life mo, or maaring, yun na, naging needy ka, or naging stupid life ka, sobrang toxic mo na. So, ang sobrang toxicity kasi, maaari din siya mag-cause ng less attraction. So, baka dyan sa tindi ng toxic level mo, especially kung babae ka. Tapos yung mga pinaggagawa mo is puro ka-toxic na, puro ka, alam mo yun, mga kapunyetahang bagay na. Huwag ka magdalawang isip na ang main reason yan is maaaring dahil sa kasalanan mo din, kaya nawalan siya ng attraction towards you. Or probably sobrang needy mo lang at sobrang lame ng personality mo. Yun tipong wala kang fighting spirit or hindi ka marunong lumaban. Alam mo yun, kumbaga sa nagluluto, hindi pwedeng kulang sa asin kasi pag kulang sa asin, matabang. Kapag naman sumobra tayo sa asin, ang mangyayari is maalat. Parang ganun. So, hindi ka pwedeng maging sobrang toxic. At the same time, hindi rin pwedeng maging sobrang hina, lame, or lampa na personality mo sa isang relationship. Dahil kung alinman sa dalawang ito, maging dahilan ng hiwalayan is maaaring attraction ang main problem kaya nangyayari itong breakup ninyo. Nawawalan ka na ng dating sa relationship. Nawawalan ka na ng value kasi nadidevalue ka na kasi nagiging too much ka na eh. Kasi kahit hapagan mo ko dito ng masarap na kaldereta or masarap na adobo or hapagan mo ko ng masarap na pagkain, anumang uri ng pagkain yan, kapag maalat yan, sumobra sa alat, ay, walang value yan kasi hindi ko makakain yan kasi sobrang alat. Diba? Pag naman matabang, matitiis mong kainin, kaso walang lasa. So, nadidevalue ang isang bagay kapag sumusobra or kapag kumukulang. Kaya dapat lagi ka nasa balance. Pangalawang rason ng breakup is probably a different reasons pero hindi siya tungkol sa pagmamahal. Maybe the reason is because certain fights, may mga pinagawayan kayo na siyempre, kayo na may alam na pinagawayan nyo, natural. And pangalawa, maaaring sa pera. Common reason ng mga naghihiwalay, lalo na yung mga mature na relationship na, yung mga mag-asawa na. Minsan pera, ganyan. Minsan may mga hindi sila pagkakaintindihan sa manugang. Mga manugang na yun, pakilamero eh. Dapat dyan, di nangingilam sa mga ganyang issue eh. But what I'm just saying to you guys is, maraming reasons kung bakit nagdudulot ito ng breakup. And because of your insecurity, ang nagiging interpretation and judgment mo is dahil hindi ka na niya mahal agad-agad. Without realizing na maraming reasons behind that. Dalawa lang ang rason. Maaaring meron kayong pinag-awayan na beyond human limit kaya nagkahiwalay kayo, or just because you're no longer attractive. Parang wala ka ng dating.
And that is why I just want you to fix yourself. And that is what I'm always telling you guys. Fix yourself, and if you fix yourself, you can fix everything. So may pagmamahal pa rin, pero hindi na siya na-attract sa'yo. However, ang love na yan is kukupas din at lilipas din. Hanggang dumating yung panahon na maging totally wala na talaga siyang pake sa'yo, or completely na wala na siyang pake sa'yo. So, how to redeem that relationship? You know, just do the no contact, or if you are confused about the no contact, you can give us a message sa aming page for one-on-one coaching. So, wanna see you there. Thanks for watching.